alam nyo ba na mahigit 7,800 new cases of cervical cancer ang nadadiagnose kada taon dito sa Pilipinas? Mahigit 4,000 kababaihan naman ang namamatay taon-taon dahil sa cervical cancer. Ayon po yan sa PhilHealth. Kaya naman itinuturing ang sakit na ito bilang pangalawa sa pinaka-nakamamatay na uri ng cancer na tumatama po sa mga kababaihan. At para bigyan tayo ng mahalagang impormasyon para maiwasan ang sakit na ito, kasama natin ngayon si Dr. Herdy Glorian Luna, isang medical oncologist. Good morning, Doc. Good morning. Welcome back. Thank you Doc, very morning much. po kayo sa ating mga viewers. Ay, magandang umaga po sa kanilang lahat. Ayan. Doc, nabanggit po kanina na hindi pala rare or uncommon yung ganitong uri ng cancer kasi madami po yung bilang na 4,000 na death po natin dahil po sa ganitong uri ng cancer. Paano po ba nalalaman ng isang babae kung meron po siyang ganitong uri ng sakit? Alright. So, yung cervical cancer, ito ay yung kwelyo ng matres, no? So, ito po, pagka nagkakaroon ng abnormal growth, pwede pong bumukol at po yung tendency mula sa cervix or kwelyo ng matres, pwede siya kumalat sa ibang parte ng katawan. Sa mga unang phases yugto nito, yung mga maliliit pa yung bukol, pwedeng wala pang sintomas. Pero pagka nag-a-advance siya, lumalaki yung bukol, tapos pumupunta sa ibang organs, nagkakaroon po ng mga sintomas. Merong iba po, abnormal bleeding, sakit dito sa pelvic area. Tapos meron po iba, kirot sa pagtatalik. At may mga hindi pangkaraniwang sintomas kagaya ng weight loss, pwede din pong maobserbahan. Iba naman po merong abnormal na discharge, no, na nakikita doon sa vaginal area. So ang mahalaga po dito, dahil ito ay nakakamatay, no, at ang mga early phases nito, habang maliliit pa yung bukol, hindi siya usually detectable nga yung symptoms. So maganda ay prevention. May dalawang uri ng prevention tayo na maagang magawa. Yung primary prevention, yung bakuna sa mga ages 9 to 14, babae at lalaki. At ito yung primary na pag nagbakuna ka, de-develop ng protection over years. Over years, ang ideal nito kasi is bago kayo makipagtalik, nagsimula na yung bakuna para sa edad na nagtalik ka, around 18, no? So, nagbakuna ka ng 9 to 14 years old, 2 doses, 6 months apart, no? Starting grade 4, no? Para over the years, nag-develop ka ng protection at sa panahon na pagtatalik, 18 years old pa above, no? Yan po ay pwede na po kayong proteksyonan. Ang pangalawa is screening. So, doon sa primary prevention, balikan ko lang po yung bakuna. Ang pagbabakuna, 90% ng cervical cancer, lalo na yung mga komplikasyon nito, ay napaprebentahan. So, isa siya talagang mahusay ng pamproteksyon. May siyensya siya at dapat hindi natatakot yung mga pamilya natin, no? Meron po siyang proteksyon na naibibigay. Imagine niyo parang regalo niyo na po yan sa pamilya ninyo, sa mga anak ninyo. Kasi pag binigay niyo po yung bakuna, mapoproteksyonan siya. Imagine niyo pagka-advance yung cervical cancer, magastos, syempre nakakadagdag ng adjustments, stress, anxiety, at syempre yung mga pagpapa-test at pagpapagamot, dagdag gastos. Pero may primary prevention. Pangalawa yung screening. Available naman po yung screening, mga health center, no? So meron tayong pap smear, yung titingnan yung findings under the microscope, ina-analyze po yung sa lining ng cervical area. Tapos naghanap sila ng signs ng abnormal cells doon. O kaya po ay meron tayong HPV testing. Ang human papilloma virus, yung isang high-risk na virus, HPV 16, 18, yan po ang hinahanap sa HPV test. No? So ito po ay pagka na-detekta using the HPV test, mabibigyan na po ng kumbaga, yung kaalaman kung ito ay high risk or low risk, no? Tapos, last but not the least, meron din tayong kombinasyon ng HPV test at saka ng pap smear. Yan po yung mga pang-prevention. At pagka nasi-screen po, no, kahit walang sintomas,
ang cervical cancer screen ay nakakapagdetekta ng mga pre-cancer lesions na maagang pwedeng matugunan. No? May minsan agad-agad na pong nabibigyan ng gamot, no? Para hindi pa to kumakalat at hindi magastos. At wala din pong komplikasyon ng katulad ng advanced na cancer. Opo. Doc, ano naman po yung mga early warning signs na pwedeng makita ng isang babae para alam niya po kung ano pong nangyayari sa katawan niya at alam niya din kung kailan po siya magpapatingin sa doktor? Or mas mabuti po ba ng isang babae na nagkaroon na po ng sexual contact, dapat po ba meron na silang regular na check-up sa mga OBGYN? So meron po yung sinabi ko kanina, primary prevention, yung bakuna. So mahusay po siya, yung pagproteksyon before po, proteksyon ng bakuna before po ng sexual intercourse, no? Number 2, screening, no? Pero ang tanong niyo po kanina ay, ano po ba yung mga sintomas, no? So, bleeding, abnormal na bleeding, abnormal na vaginal discharge, no? Tapos meron din pong kirot sa pagtatalik o kaya dito sa pelvic area sa likod, at saka syempre weight loss at ang pinakaano sa lahat ay yung mga komplikasyon ng karatig organs. Kunyari, pumunta po siya sa nearby organs. Yung din pong nearby organs, pwede din po magkaroon. So, kumakalat po din po pala yun sa ibang organs, nakalapit po sa cervix. Correct. Apa. Pero, Doc, anong edad yung dapat nagbabantay na talaga tayo, na meron na tayong regular screening na ginagawa para ma-check if may cervical cancer ang isang babae? Na usually 21 to 65 years old, no? So kaya nahikayat na magkaroon ng pap smear na Annually yan, Doc? Annually po ba yun? depende sa findings, no? Kunyari sa pap smear, may high risk, may low risk. Yung mga low risk naman po pwedeng every 3 years. So, oo. So, depende doon sa findings na makikita doon sa screening test. Doon po nire-recommenda yung susunod na na monitoring at saka Doc, meron po bang mga tao na mataas po ang risk sa ganitong uri ng cancer? Ito po ba ay namamana kapag halimbawa ang magulang ko ay ito yung kinamatay? Ako din po ba ay magiging high risk na po sa pagkakaroon ng ganitong uri ng cancer? So, karamihan po ng source ng cervical cancer ay dahil sa sexually transmitted infection na tinatawag na human papilloma virus. So, ito po ay skin-to-skin contact, no, genital contact, no. So, natatransfer po yung virus, no? So, ang pinaka high risk po ay yung merong unhealthy sexual habits, multiple sexual partners, yung nag-start na po ng sexual intercourse ng murang edad, yung bata talaga. Tapos at the same time, yung mga individual na merong mababang immune system. Ano po yung nagpapababa ng immune system? Merong coexisting na HIV or AIDS, tumatanggap po ng mga gamot na immunosuppressant. Tapos meron din po yung iba sa paninigarilyo, no? Kapag po naninigarilyo, mas at risk din po dito sa cervical cancer. At ang iba naman po ay mga kombinasyon po ng merong other infection, kagaya ng chlamydial infection. Meron din po na oral contraceptives at last but not the least, yung family history na sinasabi. Bagamat mababa naman po. Pero andun pa rin yung risk na kapag merong family history ng cancer, may chance din po na namamana yung risk na yun. Kaya dapat magpa-check up if in case. Pero Doc, nung nabanggit niyo po kanina yung HPV testing and also yung pap smear, ginagawa talaga siya lalo na nung magpapascreen pa lang, to check lagi yung kanilang cervix kung okay. Pero once po na ma-diagnose na sila na mayroon po silang cervical cancer, may mga test pa po ba sila na dapat pagdaanan para mas matuunan ng pansin yung kanila pong sakit? So, depende sa yugto na na-detekta. Like, kunyari, pre-cancer po, pwede doon na po mismo sa thermal ablation, pwede na po, diretsyo na po na tugon na paggamot. Pagka may mga simptomas na kumakalat or mas malaki ang mga bukol or mas maraming sintomas at komplikasyon, usually po nagkakaroon tayo ng dagdag testing. Yung extension, usually CT scan, MRI, may maririnig po kayong
dinedetermine na kung saan yung extension dito sa whole abdomen natin or especially lower part ng abdomen. Tapos at the same time, kung meron po siyang pagkalat sa ibang parte ng katawan, pwede po din nagde-determine ng scan sa chest area or may maririnig din kayong PET CT scan. Yan po yung sa extension. Pero ang para malaman kung ano pong tipo ng cervical tumor, biopsy po, kaya meron din po mga surgical approach para malaman kung ano yung laman ng bukol. Opo. So, yan po yung mga testing, sama-sama po siyang ginagawa no, para klaro po kung ano po yung lagay ng pasyente at saka po kung paano po paghahandaan yung treatment recommendations. Dok, kapag po ang isang babae ay na-detect or na-diagnose na meron pong isang cervical cancer, gaano po kalaki ang chance na masusurvive niya po yung ganitong uri ng cancer? Automatic po ba kapag ka na-detect, mas malaki na po yung chance na ay hindi na magagamot? Or mas okay po ba kapag na-detect po ito na mas maaga? Tama po kayo dyan. Pag na-detect ng mas maaga po, usually hindi pa komplikado ang mga sitwasyon, maliit lang yung bukol, o kaya po ay simple ang mga gamutan, no? So, karaniwan sa mga gamutan, yung mga localized treatment kagaya ng surgery, no? Pero pagka kumakalat na po siya, usually kombinasyon na po siya ng treatment approach, no? Meron na pong option ng mas malaking surgery o kaya po ay chemoradiation pagka locally advanced na po siya. At saka, syempre po pag kumalat sa ibang parte ng katawan, no, meron na pong mga anti-cancer systemic treatment, yung magagamot po mula ulo hanggang paa. So kasama na po dyan yung mga chemotherapy. Okay. Pero syempre, Dok, ayaw natin na umabot pa tayo sa ganung punto. Kaya napakaganda na ipinopromote natin sa mga kasambahay is yung prevention. So paano po ba talaga natin ma-prevent yung pagkakaroon ng cervical cancer, Dok? Opo. So una sa lahat, healthy practices, yung ating parang monogamous, no? Huwag tayo magkaroon ng multiple sexual partners as much as possible. Yung mga preventive bakuna, makuha natin sa tamang rekomendasyon. Ano po yung mga bakuna na yun? Opo. This is yung HPV vaccine, 9 to 14 years old. Usually, ang available dito sa Pilipinas ay 2 doses, 6 months apart, starting from age 19 to 14. Tapos, yan ay makakapagbigay ng proteksyon, no? Usually kasi itong mga sexually transmitted disease years bago mag-develop ng bukol, no, or yung mga high risk kagaya ng HPV 16, 18 kapag hindi natugunan ng katawan, no, sila po yung may risk na magkaroon ng cervical tumor. So, yan po ang piniprebentahan ng bakuna, no? So, dinisign yung bakuna para ma-address 90% of cervical cancer development at saka yung mga proteksyonan sa mga komplikasyon nito. So, isa siyang simpleng approach na magbakuna para iwas yung mga komplikasyon. Parang ano yun ang cervical cancer, ang vaccine po, usually mga 4,000 pesos sa private. Tapos, actually available po din sila sa mga health centers na libre. So, 2 doses ng ganon, no? Kumpara sa gastos ng testing at saka ng pagpapagamot, malaking bagay, diba? Bagamat naman po, meron naman pong sa gamutan, meron naman pong parang subsidized care from PhilHealth at saka iba pong chemotherapy sa CSP MAPSITES at saka Cancer Assistance Fund. Malaki po kasi yung bagay na naproteksyonan ka. Sabi nga natin po, ang bakuna nakakapag-preventa ng 90% ng pagkakaroon ng cervical cancer. Ayan. So, yun po. At saka regular screening dahil nga po late ang manifestation at saka pagka nagkaroon ng sintomas, usually komplikado or advanced na siya, no? Kaya importante yung nasi-screen habang nagde-develop pa ng very, very small, no? Kaya limitado, nade-detekta na. Kahit pre-invasive pa siya, pre-cancer pa siya, naaagapan na at natutugunan na. Ako, ayan, Dok. Sige po sa mga kasangbahay po natin na gusto pong magpa-check up at magpa-screen na po sa inyo, Dok. Saan po ba nila po kayo pwedeng puntahan? Ang Philippine Cancer Society po ay nasa sa San Rafael, Manila, no? Tapos ang iyong likod naman po ay nasa National Kidney Transplant Institute. Ang mga libreng bakuna ay nasa health center po, makipag-ugnayan po sa inyong
doctors po sa health center at saka meron din po mga serbisyo po for screening, pap smear at tanongin niyo po anong available po sa inyong locality po. Ayan. Ako, maraming salamat po, Dr. Herdy, sa pag-share po ng vital information na ito, lalo na po sa mga kababaihan. Kaya lagi po natin itong tatandaan, mga kasangbahay, lalo na po sa mga kababaihan na ganito na ang edad, 18 pataas, o sa mga bata pa, kailangan magpabakuna na tayo kasi dapat healthy tayo.